Hello mga idol, welcome back sa aking channel. Magandang araw sa inyong lahat at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Salamat sa inyong patuloy na suporta at sa pagbisita ulit sa aking channel. Nanatiling magkakaharap ang tatlo sa loob ng tahimik na silid-aklatan na naghihintay kung sino ang unang gagawa ng hakbang. Seryosong nakatitig ang ating bida sa lalaking may pulang buhok, at patuloy na tumatakbo sa kanyang isipan ang katanungan kung paano nakapasok ang isang taong nagtataglay ng ganoon kapanganib na enerhiya sa loob ng kanilang samahan. Upang basagin ang namumuong tensyon ay mabilis na namagitan ang lalaking nakabantay sa mesa na ngayon ay pinagpapawisan at halos manginig na sa takot. Pilit nitong pinakalma ang sitwasyon at kinakabahang ipinaliwanag sa tinawag niyang Sword Demon Senior na ang ating bida ay isa lamang bagong miyembro. Dahil sa impormasyong iyon ay halatang nagtaka ang mapanganib na lalaki at mahinang inulit ang salitang baguhan na nagpapahiwatig ng panibagong interes sa kanyang kaharap. Walang pakialam na itinulak ng lalaking may mapulang buhok ang mukha ng nakabantay na lalaki sabay malamig na utos na tumabi ito dahil nakaharang lamang ito sa kanyang daan. Habang pinagmamasdan ang pangyayaring iyon ay tahimik na nagsusuri ang ating bida sa kanyang isipan. At lihim siyang nagtaka kung ang kaharap ba niya ay nasa antas ng 4 cloud o nabibilang sa isang black cloud. Pagkatapos itabi ang lalaki ay binalingan ng Sword Demon Senior ang ating bida nang may bahagyang ngisi sa labi. Diretsahan itong tinanong kung anong uri ng pamamaraan ng espada ang ipinakita ng ating bida kanina, dahil nakasisiguro itong hindi pa niya nakikita ang ganoong galaw kailanman sa loob ng kanilang aklatan. Sa kabila ng nakakatakot na presensya ng lalaki ay kalmado lamang ang ating bida, napagtanto niya sa kanyang sarili na kahit nagtataglay ng mapanganib na enerhiya ang kanyang kaharap ay wala naman itong ipinapakitang masamang intensyon laban sa kanya, dahil doon ay maayos siyang sumagot at ipinaliwanag na ang ipinakita niyang galaw ay isang sariling pamamaraan ng espada na kasalukuyan pa lamang niyang binubuo at pinipino. Dahan-daang humakbang palapit ang Sword Demon Senior habang kalmadong sinasabi na mukhang hindi naman nagsisinungaling ang ating bida tungkol sa kanyang sariling pamamaraan. Sa sumunod na sandali ay isang malapad at nakakakilabot na ngisi ang gumuhit sa mukha ng lalaking may mapulang buhok habang unti-unting hinuhugot ang kanyang espada mula sa kaluban. Dahil sa labis na interes ay hinamon niya ang ating bida na ipakita ang kakayahan nito, at nangako pa na bibigyan niya ito ng nararapat na gantimpala kung sakaling masiyahan siya sa magiging resulta ng kanilang paghaharap. Ngunit bago pa man tuluyang tumaas ang tensyon ay malakas na sumigaw ang lalaking nakabantay sa mesa upang pigilan ang banta ng nakakatakot na lalaki. Bakas ang matinding takot sa mukha ng tagabantay habang pasigaw na ipinapaalala sa kanyang senior na isa lamang talagang bagong miyembro ang ating bida na kapag-aaral pa lamang ng pinakabatayang pagsasanay sa paglilinang ng isipan. Naiinis na napalingon ang lalaking may mapulang buhok sa nanginginig na tagabantay sabay tawag dito bilang isang bulag na hangal. Malamig niyang inutusan ito na umatras na lamang sa isang tabi at manood sa mga susunod na mangyayari dahil wala itong alam sa tunay na kakayahan ng kaharap nila. Pilit pa sanang umapila ang tagabantay at nauutol na sinubukang ipaliwanag ang sitwasyon ngunit mabilis ding naubos ang kanyang lakas ng loob. Sa tindi ng kanyang kaba at kawalan ng pag-asa ay halos maiyak na ito sa takot, at sa kanyang isipan ay buong pagmamakaawa na siyang nananalangin na sana ay mabilis nang makabalik ang Heavensward Hall Master upang tuluyan nang mapigilan ang namumuong gulo sa loob ng silid. Kalmado lamang na inihanda ng ating bida ang kanyang tunay na espada habang diretsahang sinasabi na isang spiritual elixir ang nais niyang matanggap bilang gantimpala. Lalo namang lumapad ang nakakatakot na ngisi ng Sword Demon Senior nang marinig ang buong tapang na hiling na iyon, at tahasan itong inamin na mas gusto niya ang ganitong pagiging prangka kumpara sa mga ordinaryong kabataan ngayon. Kasabay ng mga salitang iyon ay dahan-dahan na rin niyang hinugot ang kanyang sariling sandata mula sa kaluban bilang paghahanda sa kanilang gaganaping salpukan. Nakapaskil pa rin ang matinding kumpiyansa sa kanyang mukha habang seryosong hinahamon ang ating bida na ibuhos na ang lahat ng nalalaman nitong lakas sa oras na magsimula sila. Upang ipakita ang malaking agwat ng kanilang antas ay buong pagmamalaki pa niyang ipinangako na hindi siya gagamit ng kahit anong internal energy upang pantayin lamang ang kasalukuyang kakayahan ng ating bida. Nanatiling seryoso at walang bahid ng takot ang mga mata ng ating bida habang nakatitig sa kanyang kaharap. Sa halip na matuwa sa ipinangakong pabor ng lalaki ay buong tapang pa nitong sinabi na wala siyang pakialam kung gumamit man ng internal energy ang senior kung sakaling maramdaman nitong kakailanganin nito iyon sa gitna ng kanilang laban. Isang malakas at umaalingaw-ngaw na halakhak ang naging sagot ng Sword Demon Senior nang marinig ang mapangahas na pahayag na iyon,
Lalo lamang siyang natuwa at tinawag pang isang baliw ang ating bida dahil sa labis na kumpiyansa nito, at kasabay ng kanyang pagtawa ay tuluyan na siyang pamwesto at inihanda ang kanyang espada para sa nakatakdang salpukan. Sa isang mabilis at walang pag-aalangan na galaw ay agad na sumugod ang ating bida patungo sa Sword Demon Senior. Walang inaksayang oras at buong lakas niyang pinakawalan ang kanyang unang pamamaraan na tinatawag na single flash, isang malakas na salpukan ang umalingaw sa loob ng silid ng magbanggaan ang kanilang mga espada na agad lumikha ng isang matinding puwersa sa paligid. Bagamat nagawa itong sanggay ng Sword Demon Senior ay hindi niya naiwasang manlaki ang mga mata sa gulat, bakas ang matinding pagkabigla sa kanyang mukha habang mahigpit na nakahawak sa kanyang sandata at pilit na kinokontrol ang patuloy na bumibigat na atake ng ating bida, tahimik niyang inamin sa kanyang sarili na sadyang napakalakas ng naging epekto ng banggaang iyon na hindi niya inaasahang manggagaling sa isang itinuturing lamang na baguhan. Upang makabawi mula sa matinding puwersa ng kanilang unang salpukan ay malakas na sumigaw ang Sword Demon Senior habang buong lakas na itinulak pabalik ang sandata ng ating bida. Ang marahas na pagganting iyon ay lumikha ng isang malakas na pagsabog ng asol na enerhiya na naging dahilan upang mabilis na tumilapon paatras ang ating bida sa ere, ngunit sa halip na tuluyang mawalan ng balanse ay mabilis na nakontrol ng ating bida ang kanyang galaw sa gitna ng hangin, at maayos siyang nakalapag ng matatag sa sahig habang mahigpit pa ring nakahawak sa kanyang espada para sa susunod na atake. Matapos makabawi ay hindi na nag-aksaya ng oras ang ating bida at muling nagpakawala ng panibagong atake, sa mismong sandali kung saan paitaas na humihiwa ang kanyang espada na nababalot ng matinding enerhiya ay mabilis na nagbago ang daloy ng kanyang galaw, sa isang napakabilis at tuloy-tuloy na pagkumpas ay walang kahirap-hirap niyang isinama ang sunod-sunod na atake ng pamilyar na si Sun 12 Swords upang mas lalong palakasin at pabilisin ang kanyang opensa. Mabilis na tumalon paitaas ang ating bida at mula sa ibabaw ay buong lakas niyang iwinasiwas pababa ang kanyang espada patungo sa kinaroroonan ng Sword Demon Senior. Gamit ang kakaiba at pambihirang galaw na iyon ay nagawa niyang palawakin ang isang simpleng hiwa upang maging tatlong magkakasunod at mabibigat na atake na pawang nababalot ng matinding asol na enerhiya. Nang makita ang pambihirang bilis at husay ng pamamaraang iyon ay tuluyang nanlaki ang mga mata ng Sword Demon Senior. Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang magsimula ang kanilang paghaharap ay rumahistro ang labis na pagkagulat sa mukha nito habang seryosong pinagmamasdan ang walang awang pagbulusok ng tatlong magkakasabay na atake ng ating bida. Walang humpay na nagbanggaan ang kanilang mga sandata na lumikha ng sunod-sunod na matatalim na alingaw sa loob ng silid habang mabilis na sinasangga ng Sword Demon Senior ang walang patid na opensa ng ating bida. Sa gitna ng kanilang mabilis na pagpapalitan ng atake ay isang malalim na pagsusuri ang tumatakbo sa isipan ng nakakatakot na lalaki, at napansin niya ang isang pamilyar ngunit naiibang galaw mula sa estilo ng kanyang kaharap. Unti-unting gumuhit ang isang malapad at tuwang-tuwang ngisi sa mukha ng Sword Demon Senior nang tuluyan niyang mapagtanto ang nangyayari. Sa kanyang isipan ay lihim siyang namangha dahil malinaw niyang nakita na hindi lamang basta umaatake ang baguhan, kundi buong husay nitong binabago at nilalagyan ng sariling estilo ang mismong pamamaraan ng espada na pagmamay-ari niya. Huminga ng malalim ang ating bida habang patuloy na nakikipagpalitan ng galaw sa kanyang kaharap. Sa kanyang isipan ay lihim siyang natuwa dahil ramdam niya ang ganda at husay ng kanyang espada na nagiging dahilan upang unti-unti na ring bumalik sa kanya ang mga matatalas na pandama mula sa kanyang nakaraang buhay. Ngunit sa kabila ng magandang pakiramdam na iyon ay isang matinding limitasyon ang pumipigil sa kanyang buong potensyal, mabilis na napagtanto ng ating bida na hindi matagal nakakayanin ng kanyang kasalukuyang mahinang katawan ang ganoong klaseng puwersa dahil sa taglay nitong mga baradong meridian, batid niya ang unti-unting pagbigat ng kanyang nararamdaman dahil sa matinding puwersa ng enerhiya, kaya mariin niyang ipinaalala sa kanyang sarili na kailangan na niyang tapusin ang laban na ito sa pinakamabilis na paraan bago pa man tuluyang bumigay ang kanyang pisikal na pangangatawan. Sa gitna ng walang humpay na pagpapalitan ng atake ay mabilis na nagkalkala ang isipan ng ating bida kung paano pa niya mas mapapabuti ang kanyang opensa, batid niya sa kanyang sarili na kailangan pa niyang mas pabilisin ang kanyang mga galaw at dagdagan ng mas matinding katumpakan ang bawat paghiwa ng kanyang espada. Upang maisakatuparan iyon ay maingat niyang inayos ang kanyang tindig at sinadyang habaan ang kanyang hakbang ng kalahating pulgada paaban. Sa tulong ng maliit ngunit kritikal na pagbabagong iyon ay nakakuha siya ng perpektong buwelo upang tuluyang pakawalan ang kanyang 12 pamamaraan na tinatawag na Eternal Lightning Arc,
isang napakabilis at malawak na hiwa na hugis arko ang marahas na humagupit sa hangin na naglabas ng pambihirang enerhiya patungo sa Sword Demon Senior. Kasabay ng pagpapakawala ng ating bida sa kanyang pambihirang atake ay ang marahas na pagbulusok ng malalaki at matatalim na asol na enerhiya na parang mga nagwawalang kidlat na humahagupit patungo sa Sword Demon Senior, na puno ng matinding puwersa ang malawak na espasyo sa pagitan nila habang walang awang sumusugod ang mga atake. Dahil sa tindi at lawak ng paparating na opensa ay agad na napilitan ang Sword Demon Senior na bilasan ang kanyang depensa upang makasabay, buong lakas at sunod-sunod niyang iwinasiwas ang kanyang espada upang salagin ang bawat mabigat na enerhiyang sumasalpok sa kanya na naging dahilan ng malalakas na alingawngaw ng nagbabanggang puwersa sa gitna ng silid. Sa halip na makaramdam ng kaba sa tindi ng opensang iyon ay isang malapad at nakakakilabot na ngisi ang tuluyang gumuhit sa mukha ng Sword Demon Senior habang mahigpit na sinasangga ang atake, kasabay ng isang nakakabaliw na tawa ay ramdam ng lalaki ang labis na pananibik, at tahasan itong inamin sa kanyang sarili na sadyang nakakainteres at napakasaya ng kanilang nagaganap na salpukan, samantala sa kabilang banda ay nananatiling malamig at seryoso ang ekspresyon ng ating bida, mahigpit nitong hawak ang kanyang espada gamit ang dalawang kamay at walang kahit anong bahid ng takot sa kanyang mga mata habang maingat na pinapanatili ang kanyang matatag na tindig upang ipagpatuloy ang kanyang walang humpay na pag-atake. Bahagyang nanlaki ang mga mata ng ating bida habang matalas na sinusuri ang bawat galaw ng kanyang kaharap, sa tindi ng kanyang pandama at karanasan ay malinaw na lumitaw sa kanyang paningin ang mga umiikot na linya ng asol na enerhiya na nagtuturo kung saan mismong dadaan ang susunod na pamamaraan ng espada ng Sword Demon Senior. Matapos makita ang kabuoang daloy ng atake ay kalmado niyang ipinikit ang kanyang mga mata upang ipunan ang kanyang buong konsentrasyon. Sa gitna ng matinding tensyon ay mariin niyang ipinaalala sa kanyang sarili ang lalim ng kanyang kakayahan habang inihahanda ang isang huling opensa kung saan ang espadang mahigpit niyang hawak ay nakatakdang maging kasing bilis at talam ng isang totoong kidlat. Habang kalmadong nakatayo ang Sword Demon Senior at napapalibutan ng sarili nitong umiikot na enerhiya ay tuloy-tuloy na tumatakbo ang isipan ng ating bida, nakita na niya ang buong daloy ng atake ng kanyang kaharap. At batid niyang ang tanging paraan upang malampasan ito ay ang maging isang mabilis at tuwid na kidlat na susugod pasulong ng walang pag-aalangan. Upang isakatuparan ang planong iyon ay mahigpit niyang hinawakan ang kanyang sandata na agad namang binalot ng matindi at nagwawalang asol na enerhiya. Sa eksaktong sandaling iyon ay nagliwanag ang kanyang mga mata habang matalas na nakatitig sa unahan, at sa tulong ng kanyang walang kapantay na pandama ay tuluyan na niyang nahanap ang pinaka-perpektong daan para pakawalan ang kanyang pinakamalakas na atake. Walang pag-aalangan na inilapat ng ating bida ang buong puwersa sa kanyang mga paa upang malakas na tumalon at pumaimbulog sa ere, kasabay ng kanyang napakabilis na pagbulusok pababa ay buong lakas niyang pinakawalan ang kanyang ika-13 pamamaraan na kilala bilang Single Bolt of Thunder. Ang espadang mahigpit niyang hawak ay tuluyang binalot ng nagwawalang asol na kidlat na naglabas ng pambihira at nakakabinging puwersa, parang isang totoong kidlat na humagupit mula sa kalangitan ang naging anyo ng ating bida habang diretsyong sumusugod pababa patungo sa mismong kinaroroonan ng Sword Demon Senior, dahil sa matinding puwersa ng atake ay isang napakalaki at nakakabulag na liwanag ng asol na enerhiya ang yumanig at pansamantalang nagpaliwanag sa buong silid-aklatan na nag-iiwan ng isang nakakakilabot na eksena ng kanilang matinding salpukan. Unti-unting tumulo ang sariwang dugo mula sa mahigpit na pagkakahawak ng ating bida sa puluhan ng kanyang espada, dahil sa labis na puwersa at tindi ng ginamit niyang atake ay hindi tuluyang nakayanan ng kanyang sariling katawan ang matinding epekto nito na naging dahilan upang magtamo ng pinsala ang kanyang mismong kamay. Sa kabila ng pinsalang iyon ay hindi naging nasayang ang kanyang mapangwasak na opensa. Sa mismong pagbangga ng kanyang nagwawalang asol na kidlat ay matinding gulat ang lumahistro sa mukha ng Sword Demon Senior habang pilit na sinasalag ang mabigat na atake. Sa gitna ng matinding salpukan ay tumatakbo sa isipan ng lalaking may mapulang buhok ang labis na hindi pagpaniwala na mako-corner siya ng isang taong itinuturing lamang na baguhan. Sa huling bahagi ay makikita ang nanlalaking mata ng nakakatakot na senior na puno ng pagkabigla at tensyon. Upang tuluyang mapigilan ang nakamamatay na kidlat ng ating bida ay napilitan siyang bawiin ang kanyang ipinangako kanina at lihim na gumamit ng kanyang sariling internal energy na malinaw na makikita sa gininto ang liwanag na mabilis na bumalot sa talam ng kanyang sariling sandata. Matapos ang matinding pagsabog at pagbabanggaan ng kanilang mga enerhiya ay sabay na napaatras ang ating bida at ang Sword Demon Senior,
Kapansin-pansin ang pagguhit ng kanilang mga sapatos sa sahig dahil sa tindi ng puwersang damaloy na nagtulak sa kanila papalayo sa isa't isa upang muling makabawi ng balanse. Habang nakatayo sa di kalayuan ay mahigpit na nakahawak ang Sword Demon Senior sa puluhan ng kanyang espada, seryoso siyang nakatitig sa ating bida, at sa kanyang isipan ay tuluyan na niyang isinantabi ang kanyang pagmamalaki. Tahasan niyang inamin sa kanyang sarili na dahil sa ipinakitang lakas at tapang nito ay wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang pormal na kilalanin ang angking kakayahan ng kanyang kaharap. Sa kabilang banda ay nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga ang ating bida habang nakatingin sa kanyang sariling kamay na nakaramdam ng pamamanhid at pinsala mula sa ginamit na matinding pamamaraan. Habang pinagmamasdan ng tagpong iyon ay patuloy ang malalim na paghanga ng Sword Demon Senior, at lihim itong napagtanto na ang ating bida ay sadyang ipinanganak na mayroong isang nakakatakot at pambihirang talento sa sining ng pakikipaglaban. Nabasag ang katahimikan ng magsalita ang Sword Demon Senior upang suriin ang mga pamamaraang ipinakita sa kanya kanina. Bahagyang nanlaki ang mata ng ating bida habang matiyagang nakikinig sa sasabihin ng lalaking may mapulang buhok. Kalmadong ipinagpatuloy ng senior ang kanyang pagsusuri habang formal silang magkaharap sa gitna ng mga nagtataasang estant ng aklatan. Pinuri niya ang mga galaw dahil mula sa isang tiyak na punto ay naging maayos at pino ang pagkakabuo ng mga ito na karapat-dapat lamang natawagin bilang isang bagong estilo ng pamamaraan ng espada. Kasunod nito ay nagtanong ang kaharap kung binubuo ba ng kabuoang 13 pamamaraan ang nasabing estilo na agad namang kinumpirma ng ating bida. Habang pinagmamasdan silang mag-usap ng nanginginig na tagabantay ng aklatan mula sa kanyang pwesto ay muling nagtanong ang Sword Demon Senior upang alamin kung ano ang eksaktong pangalan ng pambihirang sining ng espadang iyon. Bahagyang nakanganga ang ating bida habang sinisimulang sagutin ang tanong ng nakakatakot na senior tungkol sa pangalan ng kanyang pamamaraan. Panimula niyang sinabi ang salitang 13 bago tuluyang dugtungan ang kanyang sagot. Sa sumunod na sandali ay malinaw at buong pagmamalaki na idineklara ng ating bida na ang buong pangalan ng kanyang pambihirang sining ay ang 13 kulog at kidlat na espada, bakas sa kanyang mukha ang kumpiyansa at kaseryosohan habang binibigkas ito sa harap ng kanyang kaharap. Nang marinig ang pangalang iyon ay labis na nagulat ang nanginginig na tagabantay ng aklatan, dahil sa tindi ng kanyang pagkabigla ay mabilis siyang napatayo mula sa kanyang kinauupuan sa likod ng mesa habang nanlalaki ang mga mata. Patuloy na umaalingaw sa kanyang isipan ang nasabing pangalan ng pamamaraan na para bang hindi siya makapaniwala sa kanyang mga narinig. Patuloy na namangha ang tagabantay ng aklatan habang tumatakbo sa kanyang isipan kung paano nagawang pandahin at mas pagandahin ng ating bida ang kanyang mga pamamaraan sa gitna mismo ng matinding laban nila ni Sword Demon Senior hanggang sa makabuo ito ng mga pambihirang galaw at atake. Sa sobrang bilib ay naisip pa ng nanginginig na tagabantay na ang natatanging sining ng espadang ipinakita ng ating bida ay maaari ng ihanay at kilalanin sa antas ng hindi bababa sa 3 ulap. Samantala ay kalmadong tinawag ni Sword Demon Senior ang pansin ng ating bida, bakas ang isang malapad at tila natutuwang ngisi sa mukha ng nakakatakot na lalaki habang seryosong nakatitig sa kanya. Tahasan at walang pag-aalangan nitong inamin na nagustuhan niya ang ipinakitang tapang at husay ng ating bida kaya naman formal niya itong inanyayahan na pumunta sa Macryan Hall. Bakas ang matinding pagkalito sa mukha ng ating bida nang marinig ang hindi inaasahang imbitasyon na iyon, puno ng pagtataka na inulit niya sa kanyang isipan ang pangalan ng Macryan Hall habang sinusubukang intindihin ang biglaang pag-alok sa kanya ng Sword Demon Senior. Bago pa man siya makasagot ay biglang umalangaw ang isang pamilyar na boses na matapang na nagtatanong kung ano ang pinagsasasabi ng Sword Demon Senior. Kasunod nito ay ang matikas na paglapit ni Liceha ang iginagalang na master ng ating bida na nakasuot ng kanyang formal at eleganteng kasuotan. Walang bahid ng takot at diretsyong hinarap ni Liceha ang nakakatakot na senior habang matapang na nagtanong kung kailan pa naging isang lugar ang Macryan Hall na nagnanakaw ng mga disipulo ng ibang tao. Hindi man lang natinag ang Sword Demon Senior sa matapang na pagharap ni Liceha, sa halip ay isang malapad at nakakakilabot na ngisi ang gumuhit sa kanyang mukha habang tila ng asar na tinitigan ang bagong dating, walang pag-aalangan niyang inamin na nagustuhan niya ang ating bida at diretsyang nagtanong kung mayroon bang problema roon. Dahil sa nakakainis na reaksyon at naging sagot ng nakakatakot na lalaki ay mas lalong sumeryoso ang ekspresyon ni Liceha. Mababakas ang labis na proteksyon at matinding diin sa kanyang boses habang mariin at walang paligoy-ligoy na binalaan ang Sword Demon Senior na ang ating bida ay kanyang sariling disipulo kaya wag na wag niya itong hahawakan o pakikialaman.
Ang matinding tensyon sa pagitan nina Lee Se-ha at ng Sword Demon Sr. ay umabot sa sukdulan na tila banagan yung isang nakakatakot na puting tigre na mabangis na umaatungal at isang higanteng ahas na handang manuklo. Ang pagbabanggaan ng kanilang mga nakakapangilabot na enerhiya ay nagpabigat ng husto sa hangin sa loob ng aklatan. Hindi nagpatinag ang Sword Demon Sr. sa matapang na babala ni Lee Se-ha. Sa halip ay lalo pa itong nang asar at tahasang nagtanong kung bakit naman daw niya kailangang magpakialam kung disipulo man ito ang ating bida. Mahigpit na hinawakan ng nakakatakot na lalaki ang puluhan ng kanyang espada habang nakangisi at mapanghamon na tinanong si Lee Se-ha kung ganoon ba talaga nito kagustang makipaglaban. Sa kabilang banda ay galit na rin si Lee Se-ha at handang-handa ng bunutin ang sarili nitong sandata habang matalim na nakatitig sa kaharap. Bago pa man tuluyang sumiklab ang isang madugong labanan sa pagitan ng dalawang malalakas na eksperto ay mabilis na namagitan ng ating bida. Gamit ang isang seryosong boses ay nakiusap siya kina Lee Se-ha at sa Sword Demon Sr. na pareho na silang tumigil upang maiwasan ang mas malaking gulo na maaari nilang idulot. Upang tuluyan ng matapos ang mainit na pagtatalo sa pagitan nina Lee Se-ha at ng Sword Demon Sr. ay kalmadong nagsalita ang ating bida. Nakatayo siya ng tuwid habang nakababa ang kanyang kamay na mahigpit na nakahawak sa kanyang espada, bakas ang matinding kaseryosohan sa kanyang mukha at walang kahit anong pag-aalinlangan na inihayag ang kanyang pinal na desisyon. Malinaw niyang sinabi sa kanila na tinatanggap niya ang alok at pupunta siya sa Macrian Hall.